Hello guys! Hi! Kapal lang kilay ko. Okay. So, medyo late na ako nakapag-decide na mag-vlog ako ngayon. Kasi, wala sana ako plano mag-vlog. Pero parang sayang yung moment. Yan, dito ako ngayon sa 3rd floor namin kasi hinihintay ko matapos yung aking labada. Yeah. And, wait lang, check ulit yung labada ko. Are you people? Kumusta kayo? Update tayo, no? Ano bang update ko? Gusto ko kayong update sa... Grabe guys, ngayong araw, 16 hours ako natulog. Sobrang sakit ng likod ko pagkagising ko. Hindi ako makapaniwala na katulog ako ng 16 hours. And then, what's my next update? Meron akong naisip kanina eh, kaso lang naiihi ako. So, ihi muna ako, and then update tayo, okay? Okay guys, naalala ko na yung gusto kong i-update sa inyo. Ngayong araw, gumawa na ako ng Facebook page ko. Kasi, gusto ko mag-upload ng Facebook Reels. Diba? Alam mo naman, hanggat maaari, gusto natin mag, you know, kumita online para hindi na tayo mag-OFW. Charles, but, yeah. Please support my Facebook page. Lalagay ko dito sa gilid. And nag-iisip ako guys, ano kayang magandang upload ko sa Facebook? Kasi, so far, wala akong naiisip. Kung ano lang yung mga i-upload ko sa YouTube, yun din yung i-upload ko sa Facebook. Pero hindi nga lang full. Like, clips lang sa Facebook. Pero parang gusto ko, may ibang content din ako sa Facebook. Wala lang, isip ko lang guys. But yeah, I hope you will like my Facebook page. And I hope bigyan nyo ako ng idea kung ano yung i-upload ko sa Facebook ko. Yeah. Para ano siguro guys, no? Para maganda, interesting yung vlog natin. Mag-ano tayo ng segment. Kagaya ngayon, sa vlog na ito, may segment ako na ilalagay na mag-share ako ng experience ko as a nurse. Ano yung pinaka, like, isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience ko as a nurse dito sa Saudi Arabia, di ba? Right? So, this is the new segment, my experience as a nurse. So yun guys, meron lang ako i-share sa inyo. Nangyari lang ito this year, actually. This year, dun sa last ko na hospital sa Majarda. Yung patient ko, lalaki, na-admit siya sa male ward. Sa last hospital ko kasi guys, yung ward namin, sobrang busy. So itong pasyente na ito ay, sabihin na lang natin na, ano siya, cardiac case. Pag sinabi natin cardiac case, may problema sa puso. So, itong si Baba kasi ang tawag natin sa Papa, matanda. Wala kasi silang P dito sa Saudi, so B, kaya Baba. So, itong si Baba, nung na-admit siya, mababa ang kanyang oxygen at mababa ang kanyang pulse rate, pulso. So, everything in all, kinonect ko na everything in all. Dun sa last ko kasi na hospital guys, sobrang full lagi ng ICU. So, minsan, kahit yung mga case is candidate na for ICU or intensive care unit, ina-admit sa ward namin. So, that time, itong si Baba, nung siya ay nagpupo, yes, role din namin ang magpalit ng diaper at maglinis ng pupo. Dahil, that's life. So, pinalitan ko siya ng diaper, nag-joke pa kami, nag-usap-usap pa kami, tawa-tawa pa, ganyan-ganyan. Maya-maya, sumakit yung dibdib niya. So, nung sumakit yung dibdib niya, tumawag ako sa doctor on call. And yung doctor on call, tinawagan niya na yung cardio, yung heart doctors. After nun, sabi niya, bilisan, sister kasi ang tawag sa amin dito nurse, i-prepare ang patient talian at ipunta na kagad sa ICU. So, while wini-wheel ko yung pasyente papuntang ICU, instantly guys, nag-cardiac arrest ang pasyente ko. To make the story short, namatay si Baba. Yun ang pasyente na iniyakan ko. Umiyak ako. Kasi nga, nakausap ko talaga siya, nagbiroan kami. Although, saglit lang naman na panahon. Pero imaginein mo, 5 minutes, like 10 minutes ago,
kinakausap mo siya and then now patay na siya. Diba? So, ayun, CPR to the highest level ng auntie mo. But, yeah, naiyak ako doon nung umiyak yung mga anak niya. Kasi, ang bilis ng, you know, instantly life is just like, if you would ask me, marami na ba akong patay na nahawakan? 100% yes. So, yeah, yun lang yung experience ko. Yeah, na naluha ako. The rest ng mga nahawakan ko na namatayan ako, hindi ako masyado naluluha. In which, yan yung nag-ano ko dati. Nag-worry ako sa sarili ko. Kasi napatanong ako sa sarili ko, bakit hindi ako nalulungkot pag may namamatayan akong pasyente. Dumating ako sa point na yun, guys, natanong ko talaga yung sarili ko, nagdasal talaga ako, sabi ko, Lord, nasan yung emotion ko? Bakit hindi ako nalulungkot pag namamatayan ako? Like, continue lang ako sa work ko. Like, work. Kasi kailangan ko mag-work. Dadating na yung next shift. Alam mo yun? So, minsan, alam mo yun, nakakalungkot pag nasa ospital ka na understaff. Kasi parang gusto mo na lang matapos yung trabaho. Minsan, hindi mo na nabibigay yung quality care. Tayo ay nakapagsampay na. Pasok na tayo sa kwarto, guys. Magsa-charge na ako ng phone. Tapos, dito siguro ako sa labas magbabasa ng Bible ko. Charge natin yung phone natin at magbabasa tayo ng Bible. And I will see you tomorrow morning. Okay? The next day. Good morning, guys! Hello! What time is it? It's 1:45. Ako ay babangon pa lang. Pero, kanina pa ako gising, guys, alas 12. So, pagkagising ko, nag-asikaso muna ako ng business. Yung ating business na online shop. Ang malakas pala ngayon sa business ko, guys, yung mga toys na pabenta ko. Kasi binibenta ko siya ng 4 na piraso, 100 pesos lang. Yeah. 4 na piraso, 100 pesos lang. Pa-promo ko na lang din yan kasi Christmas na, 'di ba? So, pag nahihirapan kayo maghanap ng mga pang-gift sa inyong little ones, available yan sa Casa Amarilla Shop. Grabe na talaga. Grabe na talaga itong vlogger nyo, guys, no? Businesswoman talaga yung vlogger na yan, ba? Siguro, yung ibang products ko gagawin kong 100 din, mga bigger ones na mga toys, but yeah. Yan, sa Casa Amarilla. Online shop natin yan. Share ko lang sa inyo, guys, no? Baka curious kayo. OFW naman na ako. Tapos, you know, sumasahod naman ako ng monthly. Bakit pa rin ako nag-grind sa Pinas? Like, may online shop ako sa Facebook, may TikTok affiliate pa ako. Ba't ako nagbebenta pa rin sa Pinas? Honestly speaking, guys, kaya ko siya ginagawa kasi nagta-trial and error ako. Ano yun? While I'm still here in Saudi Arabia and meron akong sinasahod monthly, gusto ko makuha yung tamang market sa city namin kung anong mabenta. So, nagtry ako ng chocolates, nagtry ako ng stationery like yung mga memo pads, nagtry ako ng mga perfume, and now, nagtatry ako ng mga wholesale toys. So far, hindi siya lahat sold out, but naisip ko lang, this is a great way or great time na mag-trial and error kasi nga sumasahod ako kaysa yung nag-for good na ako sa Pinas na wala na akong monthly na salary. So, yes, as of this moment, trial and error yung style ko. Kung ano yung mabenta sa tao, kung ano yung nakakahila ng atensyon ng tao, and yun. So, yung trial and error na ito, guys, applicable lang ito siya sa mga taga Cotabato City na mga ng mga customers. Pero pagdating ko ng Philippines, marami akong idea na gagawin. Like, magte-TikTok shop ako talaga. Like, ako yung magbebenta. Like, hindi lang affiliate. Magte-TikTok shop talaga ako kasi mas maraming consumer or customer kapag active kang gumagawa ng content sa TikTok. So, anyway, hindi ko ma-explain yung sarili ko, but yes, yun lang yung ginagawa ko ngayon. Nagta-trial and error ako kung ano yung magandang market sa mga taga Cotabato City. Hindi kasi ako makalaban sa mga pagkain, yung mga cupcake kasi wala namang gagawa. So, tinitingnan ko kung ano kaya yung maganda. So, yes, hindi like, for example, yung aking Victoria's Secret na perfumes, hindi pa siya bawi.
Pero ang dami kong binili kasi I want to know kung ano nga yung market. So, medyo hindi siya masakit sa heart if ever hindi mabalik sa akin yung kapital kasi nga sumasahod pa rin ako. And then, kinikip ko lang siya. Nabibenta, napansin ko lang sa mga taga-Cotabato so far sa aking pag-trial and error and aking pag, you know, mamasid-basid. Mabenta siya every time meron lang event. Like, pag naka-bundle siya, mas mabenta siya. Pero sa totoo naman, halos same lang yung binabayad nila. So, mabenta siya kapag yun nga, may Teacher's Day, Valentine's Day, at kung ano-ano pa, Mother's Day, Father's Day, mas mabenta yung aking mga products, mas lalo na kung naka-bundle. Yung toys, tinry ko lang siya in-upload kagabi, bundle deals, like 4 for 100. Ang dami kong nabenta. Kaysa pinapabenta ko siya ng isa-isa, tapos pinost ko by wholesale price. In which, same naman yung presyo niya kapag iba-bundle deal ko, tsaka may wholesale price. So, yun nga, inaaral ko yung market ko ngayon sa taga-Cotabato para if ever magstay ako sa Pilipinas, Lord willing, meron tayong alam kung ano yung mga kiliti ng taga-Cotabato, diba? So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa side hustle ko. If you would ask me kumusta yung aking pagiging TikTok affiliate, i-share ko sa inyo guys, no? Kasi talagang nanonood naman kayo para ma-inspire din kayo. So far, ito na yung kita ko sa aking pagiging TikTok affiliate. Hindi ko pa siya winidraw or baka i-withdraw ko na. Ano lang yan siya guys, TikTok affiliate. Wala akong produkto, wala akong ginagawa. Nag-earn lang ako. If you wanna know about more sa TikTok affiliate, hindi ko sure kung kaya kong gumawa ng video about that kasi nga nag-search lang ako, nakinig-kinig lang ako. But this is very effective kapag nasa Pilipinas lang kayo at mahilig kayo gumawa ng video at mahilig kayo mag-TikTok at mahilig kayo mag-scan sa TikTok at meron kayong internet connection. This is very, very good. Imagine niyo, hindi ako masyadong active sa TikTok pero nag-earn ako ng ganyan. Ano na lang kaya kung active kayo sa TikTok, diba? Also, effective lang pala siya guys pagdating sa Philippines lang kasi napansin ko dito sa akin. Kaya hindi din ako nagpo-post na ng TikTok kasi nga ang mga viewers ko is magiging taga Saudi Arabia, hindi na din siya sa Philippines. So, nadedetect ni TikTok ang location mo. So, yun lang guys. Yun lang yung mga gusto kong i-share sa inyo sa mga kumikitang kabuhayan. Hindi lang, diba? Hindi lang tayo nagbabase sa mga na-earn natin monthly. Kasi, kalimutan ko yung term na yun guys, yung parang yung earnings mo, yun lang, alam mo na kung magkano. So, iba din dapat yung nag-i-income ka na, like, outside doon sa salary mo. At tayo ay magpapainit ng ulam. Hindi ko kaya kumain ng ganitong manok, guys. Like, masyadong malaman. Hindi ko kaya. So, gawin natin kagikit yan. Guys, ito yung lunch ngayong araw, oh. Manok din pala. Kunin ko na lang yan. Kailangan ko maggulay. Gulay ako. So, bago tayo mag-close ng vlog, i-check muna natin yung baon natin, guys. Check ko muna yung aking baon kung kailangan natin mag-replenish. Charot! Meron tayong time mag-inom ng tea. Yeah, kailangan bigyan ng time na uminom ng tea, guys. Kasi kung hindi tayo makakainom ng tea, para saan pa? Okay, so meron pa tayong milk. I think enough pa yung milk natin. Meron pa tayong tea bags. Enough pa yung tea bags natin. Extra water kung gusto natin magkape. That's good. Kutsara, tinidor. Biscuits are still here and alive. Yep, we're good. Sugar. Coffee mate. Kunti na lang pala yung coffee mate. Coffee mate. I think that's enough. Kasi feeling ko magtsatsa lang ako mamaya. Anyway, before ako maliligo, I need sweets. Pero ito yung bagong addition sa ating cabinet. Yung ating, ano to? Croissant. Yeah, chocolate cake bar. Naglalaway ako. And since sobrang nagustuhan ko yung break time, bumili ako ng break time na ganito. Ang sarap ng break, guys! Kung makakahanap kayo ng break, try nyo. Super duper sarap. Siguro nga pag bakasyon ko, yan ang dadalahin ko na pamigay. Masarap yung break. So, dalawang klase na yung break. And then, bumili din ako ng Amanda. Diba, nabanggit ko, favorite ko yung Amanda na cup. Hindi ko nahanap yung Amanda na ganun. So, bumili na lang ako ng Amanda na ganito na lang. And then, meron akong grabe. Sweets lahat laman ng drawer ko, guys. So, gusto ko tong break na ganito kasi maliit lang siya. Ano mo, maliit lang. Open. Pag halimbawa, gusto ko lang ng konting sugar sa sistema ko.
Ang liit lang niya. Kita nyo? Enough sugar. Ako-close ko na aking vlog dahil magre-ready na ako for duty. Thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood, guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye, ma! Salamat!